sa may buwan na, January 22, tanda-tanda ko to, 2024, biglang wala na, nasunog na lahat ng pera nyo. After po nun, nasa meeting ako nun sa isang endorsement ko, inalisan ko po yun kasi po, papakamatay siya. I mean, babawiin niya yung buhay niya. So that time, hindi ko na naisip yung pera ko. Ang naisip ko na lang yung tao na to. Una kong tinanong yung mama ko, Ma, na-scam ba ako? As in, Tito Boy, yung 50 million na yun, hindi naman yun, isang araw lang may 50 million ako. Pinagpaguran ko yun for how many years? 12 years? May business ako na doon din po galing yung pera ko. Sabi ng mama ko, na isipin mo muna si Jed kasi malaking guilt yan sa'yo pag may ginawa. Jed is Mark. Yes po. Okay. Na pag may ginawa siya at nasa puder pa natin siya. So that time talagang siya lang pong inisip ko at binigyan po namin siya ng chance na makabangon pa. So wala pong kahit na anong binayar. Actually, nangutang rin siya sa bangko. So until now, ako pa rin po nagbabayad ng inutang niya sa bangko ko na 4 million. So yun na po yun, sama-sama na yun, na estimated na 50 million. Which is sabi niya naman sa akin na utang na yun. So okay, pero hindi ko na po talagang inaasa na magbabayad siya kasi hindi po siya capable magbayad na. So hanggang ngayon, pinaninindigan mo na hindi mo siya sinisingil? Hindi po. Mama ko sinisingil po siya, pero ako hindi ko po siya sinisingil dahil ayoko na po siyang makita. At mas mahal po siguro ang peace of mind ko. Okay. Bakit hindi mo siya idinimanda? Wala rin po akong makukuha po sa kanya, Tito Boy. At ang dami pong humahabol din sa kanya. At syempre, may care din naman po ako sa kanya as naging ex-partner. Pero alam po mong siya. taliwas yan sa pananaw ng nanay mo. Opo. Dahil ang mama mo ay gusto siyang habulin. Paano kayo nag-uusap ng mama mo tungkol dito sa issue na ito? Yes po, sabi ko na lang sa kanya na sa'yo magpabayad ka na lang, Ma. Sa'yo investment mo, or inutang sa'yo, pabayaran mo na lang. Ako kasi ayoko na po siya makita, ayoko na pong peace of mind ko po talaga yung mas mahalaga po sa akin. Okay. Kasi grabe na rin po yung trauma na pinagdaanan ko sa kanya. Sash, napag-usapan niyo yung mga post niyo nung kayo'y naghiwalay? Kasi nagtataka ako, naalala ko lang yun, yung parang pinili niyo, alalahanin talaga yung magaganda na parang maraming salamat, marami akong natutunan. Sabi ni Mark, babayaran ko naman ang lahat ng ito pag pupursigihan ko. Hindi ako magmamahal ng iba. Ikaw lamang, you read that, right? Opo. Oo. Ano ang iyong reaksyon? Actually, hindi po namin napag-usapan yung lahat ng sasabihin Nagkataon namin. lang, no? Pero sinabi ko, magpo-post na ako ng ganitong araw or ganitong date. Pero hindi niya alam kung anong laman ng post mo. Opo, wala. Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung mga sasabihin niya. Sabi niya kapag nag-post daw po ako, magpo-post din daw po siya. So, yun po. Kasi ang dating sa amin, parang naghihiwalay kayo, pero parang siguro pag naayos ang perang ito, magkakabalikan ito. Sa akin po, never po akong bumalik sa ex. So, alam niya naman... Never kang bumalik? Never po. So, alam niyang hindi na po ako babalik sa kanya. Do, siya po, alam niya na parang gusto niya pa akong ipurso ng purso. Until now pa rin naman po. Pero ako kasi, sinabi ko sa kanya, once done na ako. Kasi naibigay ko na ang lahat, Tito Boy. So, parang wala na akong maibibigay pa sa'yo. Kita naman namin yan at I can feel that. Pero hindi talaga daw siya give up, di ba? Opo. Oo, nabasa ko yun. Yung hindi ako magmamahal sa iba, ikaw pa rin, ang buhay ko, lahat ng ito. Naniniwala ka sa kanya? Hindi na po ako naniniwala, Tito Boy. Hindi ka na naniniwala dahil... Grabe na ang trust issue.